Magandang araw sa inyong lahat. Muli ako po si Jason T. Asuncion. At muli magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga nanonood sa video tutorial na to. Ganon din sa mga kaibigan natin na nanonood from India and Canada. Maraming salamat. Yes, nagme-message po sila sa atin sa Facebook. Nagtatanong rin sila, nagka-question sila sa atin. So sabi ko nga sana, naiintindihan nyo ba? Sabi nila, nakikita naman nila yung video. So medyo okay na daw yon. So may mga questions sila. So, nagtatanong sila sa atin through sa aking Facebook account. So, kung may mga question po kayo or meron kayong tutorial na gustong i-request, so, drop me a message lang po sa aking Facebook account, which is judgesummer99yahoo.com, or sa aking Twitter account, which is teacher_Jason. Okay? So, yun nga, ang lesson natin ngayon is about connecting MS Access database into your Visual Basic 6.0 programs, no? For this specific lesson, may dalawang klase po kasi ng connection, no? Yung DAO or DAO and ADO. DAO stands for Data Access Objects and ADO stands for ActiveX Data Objects. So, yung di-discuss ko for this lesson or for this activity is yung DAO or Data Access Objects. Okay? So, ano bang kaibahan nila? Medyo may konting kaibahan. Yung DAO po or yung DAO, o Data Access Object, is medyo old style ng connections, no, sa database using Visual Basic. Yung ADO, yan yung medyo newer. At the same time, mas maraming klase ng database na pwedeng i-connect using ADO. For educational purposes, tuturo ko yung dalawa. Okay? So, DAO ang gagamitin natin. Data Access Objects. To start, kailangan muna natin ng database. Okay? So, dahil medyo old style yung Data Access Objects, kailangan niya dapat yung Microsoft Access na gawa 2003 pababa yung gagamitin yung database. So, wala akong ganun sa computer ko ngayon. No? Meron ako is Access 2007. Okay? Pero, meron kayong nakasave sa computer nyo, I'm sure. So, ang gagawin nyo lang, buksan nyo lang yung my computer nyo, sa Drive C, sa program files nyo, doon po sa inyong Microsoft Visual Studio, doon sa BB98 folder, may makikita kayong dalawang database doon, which is biblio.mdb and nwind.mdb. So, kung nakakasabay po kayo sa mga lessons natin, sabi ko nga, pag .mdb yung extension, gawa yan sa Access 2003 pababa. Okay? So, pag gumamit kasi tayo ng 2007 pataas using data access objects, medyo nagkakaproblema tayo, no? Medyo luma nga kasing style ng connections, okay? So, for this lesson, kokopyahin po natin yung biblio.mdb. So, copy ko lang yan. Then, lalagay ko lang sa isang folder. Tapos, sa new folder file, lalagay ko dito. Paste ko lang. So, gusto ko lang pong buksan natin yung database para makita nyo kung anong laman. Okay? So, magpapakonvert siya, no? So, na natin. Okay, so dun sa authors table niya, pag binuksan natin, makikita nyo, yung mga nakasave ng data. So, merong field dito na IDO. Okay, this is a field name na normalized. So, this is author's ID. And authors, yung pangalan ng mga author. Then, year born. Okay, pansin may mga year born dito. Okay, dito sa year born ng first 3, maglalagay tayo. For example, this is 1978. 1999, and 1981. Halimbawa lang po yan. Okay? Then, close ko lang siya. Ilagyan ko lang po ng laman kasi walang laman eh. Para pag nag-browse tayo, mamaya makikita natin yung laman. Okay? Then, close ko na po yung biblio.mdb database natin. Okay? Then, magbubukas na ako ng Visual Basic. Okay, standard exe po ulit. Okay, muli, ang style po ng connection nito ay yung Data Access Objects or DAO. Okay? So, kailangan nyo lang ng form. Then, dito sa inyong toolbox, may makikita kayo yung isang control dito. Ito, nakalagay data. Okay? So, maglagay lang kayo ng isa din sa inyong form. Okay, yan. Then, maglalagay tayo ng 3 text box. Okay, 3 text box. Okay. Okay, 3 text box.
Yung tatlong text box na yun, tatapatan natin ng tatlong label. Okay. Okay. The first label na ilalagay ko po is author's ID. ID, okay. Dun sa second label, ang lalagay ko po is author's name. And dito sa label 3, lalagay ko po is birthday or year born, no? Sige, year born. Okay. Okay. So, ayusin ko lang po ng konti para tapat-tapat tayo. Okay. Okay, medyo lakihan natin ng konti yung text para mas madaling basahin, no? Okay. Oops. Medyo ayaw magpapili ng mga label ko, Okay. Ayusin ko lang po ng konti. Then, yan. Okay, pag napili nyo na lahat yung label nyo, gagawin ko lang, papalitan ko lang ng font, palalaking ko lang ng konti. Mga size 12 siguro. Size 12 na Arial. Okay. Yan. Wait. Okay. Ngayon, pati itong mga text boxes para mas mabasa po natin mamaya. Okay. Yan. Okay, so meron tayong tatlong label at tatlong text box. Okay? So naka-design na siya. Kasama po yung ating control, data control. Okay? So ang gagawin ko lang po, pipindutin ko itong data control, data 1. Okay? Then pupunta ako sa property toolbar natin. Okay, doon po sa may database name. Okay, database name. Okay. I-click ko lang yung ellipsis button doon sa may gilid. Then, hahanapin ko yung folder natin kanina sa desktop, which is new folder 5. Then, ayun yung natin, yung database natin, yung biblio.mdb. Okay. Then, pipindutin ko lang open. Okay, so walang error. Good. And then, pupunta po ako sa kanyang record source. Yun. Yung ginawa natin kaya yung database name is kumonekta na tayo sa database. Remember, ang database ay binubuo ng table. So, yung ay connection pala sa database. So, ngayon ko connect tayo dun sa table, no? So, record source. Yung record source, yan po yung table. Pag pinindot ko to, lahat ng table dun sa database na yung lalabas. Pag lumabas yun, ibig sabihin, konektado na po tayo. Pag walang lumabas, things are mag-error yun. Ibig sabihin, may problema kayo sa connection. So, pag pinindot ko to, yun, may lumabas. So, ito po lahat yung mga table sa loob ng database na yun. Okay, remember kayo binuksan natin na table, authors. Okay, so ito pong pipiliin ko, authors. Okay, next. So, yun lang, database name, then record source. Doon po yung sa data 1. Yung text 1 natin, okay, pupunta ako sa kanyang data source. Okay, data source means na magagaling data niya. So, ang sasabihin ko lang, magagaling ka sa data 1. Ito po yung data 1, di ba? So, parang sinasabi ko lang na yung data na lalabas sa text 1, manggagaling dito sa data 1. Okay? So, balik ako sa text 1. So, nasa data 1 yung data source natin. Data field. Remember, ano po yung binuksan natin yung database kanina using database name. Binuksan rin natin yung table, which is authors using data source or record source. Ngayon naman, data field. Ano yung data field? Remember po yung table, may mga fields sa loob. So, kada isang text box, maglalagay tayo ng reference sa isang field dun sa table na yon, yung table ng authors. So, sa data field, nilagay ko sa text 1 yung author's ID. Remember po kanina. Sa text 2, punta ulit ako sa data source niya, which is data source is data 1. Ang data field naman nito is author. Okay? So, magkakaiba po sila, no? Yung text 3 sa data source is data 1 ulit. Ang data field naman po niya is year born. Okay, so okay na po tayo. Ano mangyayari pag nag-run? Pag nag-run po tayo, ang mangyayari, remember po yung mga laman ng table na authors kanina? Mangyayari, pag ni-run ko po ito at pinindot ko itong data object natin, okay, itong next previous niya, button niya na to, makikita niya mapapalitan yung laman, lahat ng laman ng database mapupunta dito sa text 1 na to. Gagalaw siya. Ma-access natin laman ng database na yon. Okay? Let's try po.
Wait, baka sabihin niyo may code na sa loob yung form natin, double click ko lang yung form. Wala pong code. Okay, blanco pa yung code natin. Basically, this is a codeless connection. So, ito yung pinaka-simple na pag-connect sa database, MS Access database using Visual Basic 6.0. So, wala pong code to, no? Wala tayong ginawang code. Click lang tayo. Okay, let's try to run na. Okay. Natandaan nyo to? Tinry po natin kanina yearborn 1978. Automatic, kapag run natin, yung unang-unang data doon sa database na yon, which is eto po siya, nandun na kaagad sa text 1. Remember, bago po tayo nag-runtime, nakalagay ito text 1, text 2, text 3. Tapos tignan nyo po ito. Pag pinindot natin itong button na to, okay, lahat po ng laman ng database na yon, lumalabas na nagpapalit. Okay? At walang laman yung yearborn. Remember po, 3 lang nilagyan natin. So, yung first 3 lang nilagyan natin, di ba? So, balik tayo. Okay, 78. Yan po siya, di ba? 99 and 81. So, pansin nyo, pwede yung move next niya or move previous. Ito yung move to the last data. Ito yung pinakahuling data. Dami pala, no? 16,099. Okay? Doon sa pinaka-first data, ito siya. So, na-access na natin. Codeless po. This is how you use data access object connection using your MS Access into your Visual Basic application. Okay? I hope may natutunan po kayo sa video tutorial na to. At muli, maraming salamat. Gaya na sinasabi ko, ang video tutorial na to ay tool lamang para matuto po tayo. Okay? Kailangan pa rin natin ng teacher or mentor para mag-guide sa atin. Muli, maraming salamat at kita-kita po tayo sa next video. God bless.